Radyo Bulanon RJ 100.9 FM 100.9. Hindi mo musunod nga programa usa ka binayran ang mga pulong og ang iyang giskutan iya lamang sa tagdumala ning maong programa og way labot kining maong sibiyahan. Itang luha pa isano Sano Sulay, buhat pasultiyon. Sarala sa atong regular anchor nga si Fred Amora, kining inyong lubos kay Xoon, si Agok Floribel, makiguban kang inyo hantod sa alas 12. Aksinain, buhat pasultiyon. Okay, may sunang ko karong adlaw dagkantag mga iskot kan gamay may tungod sa mga kahintang sa atong nasod, sa atong lungsod. Labi nga diri sa atong probinsya sa Bohol. Una sa tanan, sa atong timbaya ang tanang at mga opisyales sa LGU, mga mayores sa 2nd District, sa 1st District, sa 3rd District, sigon sa magtanan ng atong Sibya. Maayong buntag kanilang tanan, Sir, Madam, o uban pa sa mga LGU, sa mga kapitales sa Tibuok, Bohol, o gabi na sa 2nd District o sa 3rd District. Nagkantag pangiskutan karon na ngayon natin paminawon katungod lagi importante kayo nga panginabo og para sa mga kayuhan, kalabuan sa atong probinsya sa Bohol. Okay, so gapon atong diskutan ng mga kayuhan, no? Padala diri sa Department of Agriculture, kabahin sa improvement sa atong mga paguma sa padagat o guban pa. Ay kisunan ko, ato gun pasalamatan. Dili lang si ang atong Secretary of Agriculture, kundi haspa ang atong gobernador, si Governor Archiab. Tungod sa iyang kakugi, tungod sa iyang kinasing-kasing nga pagtabang sa atong probinsya. Naabot na to ang isa ka butang nga wala gud maabti sukad sa bisag sa kinsay lingkod sa gamhanan sa probinsya sa Bohol. Mole ang recognition nga ikisuran ko, recognition sa tibuok nasod, sa tibuok kalibutan dili sa Bohol ug asa ba ang recognition sa iyang mga programa kabahin sa tanang kayuhan para diri sa lungsod, sa mga kalungsuran, sa mga distrito ug uban pa. Makaingon ta nga wala gyud dayon nga iba nga nanglabay nga mga opisyal nga naitong na maong programa nga naitong na maong pagdaig sa
dito sa Kuluhan, labi na sa atong mga sekretary sa kawanis, sa mga agrikultura, sa tourism, o guban pa. Mayroon ganon, malampuson, o matinod-anon mga programa. Sige pa, tikos na kanunay sa radyo sa mga kritiko na to. Iigo ta ang atong gobernador nga ayo gyud. Ngani naaga ni usa ka tawag ng perennial critic na dili mao paggama-gama og kaugulingon kaya unsa na lang ipabutang away na sayod siya rin na kay bao kay mo lagi kay wal man ko siya bright boy man so unsa na do make sure lang ko ikiha siya no ikiha siya og cyber libel unsa man ang cyber libel kana cyber libel make sure lang ko usa ka example na kitang tanan na alam mga tay kapit tanan nato na matay trace gito cellphone o napunta access sa mga internet o gaduna pa ito'y mga computer, laptop o sa ba. Ang cyber libel ka nang magdama-dama ka o publish ang atong computer o cellphone na tungkol sa usa ka tao dili tinuod gama-gamaan na to, no? O ba na ini ang paggama-gama nga wala kay lain makita mo nga wala kay lain nga tumong kundi ang pagpandaot. Kana mag-imbento bitaw ka, kana lain-lainon nimo ng naong, balhin ng naong nimo sa usa ka tawo nga unsa man sa itsura na unsa ba. So maisulan ko kana mahimo kang ikiha. Labi na usapon na ka kuan ka nagingon na tug immorality, cyber immorality. Kada na doon na kay mga picture sa imong girlfriend o nakay na nakuha nga litrato na download nga litrato nga hubo unsa ba diya bayloan mo naong sa imong amigo o nga imong i-publish pantay mo kay sigurado yung priso ka pwede na kang ikiha na ang inyong tibanan may isunan ko ang tanan nga mugawas sa atong cellphone Facebook bisag imong i-delete na bisag i-listen mo mahimo pa i-recall. Sabi na diyang kaso, it only takes a court order dito sa mga publish na ng maong cellphone o sa ba sa iyang account o gawas ang imong magipang-delete. So, agi kayo lusot na ang isulan ko. So, ayan na lang mo pagdama-dama o butang-butang niya o mga naong sa imong mga kaila, sa imong girlfriend o boyfriend. O dili ba imong bayluan ng mga naong kasi sayo naman bayluan ng mga naong karon mga tao baylo-baylo lang nimo na may apps ana dili na ka kinahanglan magkanang gingon og Photoshop dili na mangita na kag apps nga baylo-bayloon nimo naong pero okay na og imong sa imuran pang kaugalingon nga record unsa ba diha no unsaon na nimo pero ayaw yun ninyo i-publish ayaw ninyo ipagawas pamahagi sa internet o sa cellphone. Kaya masakpan ka din ay makita na sa naitungnan o ikiha ka, cyber, kaya mga cyber law, dagkan na naman na, patay ka. Mo po na nabo ng isang Willie Ramasola ang pangalan. Kisag unsa na rin iyang ipamutang na itungod sa atong gobernador. Halam, bumba dito, bumba ron, dili na bagyo pinuod. Walay kamaturan. O nga, bisag badlungo na sa iyong pamilya. Doon, dili maminaw. So, muna, gikiha na siya. Gingon nila nga, kasalig siya nga, adunay gingon of freedom of expression, freedom of speech. O nga, kanang mga public official ko, no, dili, shouldn't be onion skin. Sa ito pa, dili ang mga public official dili kinahanglan mapikon no sa mga inanana nga kritiko. Naigsunan ko tanan ka na ato gingon freedom of expression, freedom of speech o unsa ba na may mga limitation. There is a limitation to that. Dili ka, you're not free no nga magbuwag binuangan nimo imong amigo o kaila o politiko nga below the belt
Sa ato pa, okay lang imo silang tuis-tuison sa ilang mga trabaho, nagkalabot sa ilang trabaho o kalabot sa ilang isip usa ka nagadumala ni probinsya sa Bohol sama sa mga opisyales, no? Anything that pertains to the job pwede mo sila tuison na tuison mo, pero moabot na ganda sa mga wala butang o wala labot sama sa mga butang at dili na nimo kanang mga butang nga imong inventora na dili na mao. You are not at liberty to do that. Nobody is. Makiha ka. So, muna gihimo sa atong gobernador. Kaya ang iyang gihimo, sobra na kayo nga isunan ko. Huwag imong paminawon, huwag imong makitaan sa Facebook, mura na lang yun. Huwag walay gibuhat nga bisag usama lang ang atong gobernador. O nga, buntag unto hapon, gabi, walay undang yun. Walay undang sa pagtuis-tuis sa mga butang nga dili tinuod. Sa mga butang sa mga panghinabo nga iya na po giimbento. So muna, maigsunan ko, mato pa sa korte, gikan sa fiscal, gisangat na dito sa RTC. So muna na, kanalo bang cyber libel, dako na tayo og piyansa. Kanang 7 gagikiya, ang usa mura o wala kayo kadot ulo maigsunan ko nagka-bullseye gid sa iya. So ako nahula asa man sa nagkaroon ng pangwarta wala may trabaho o dili ba o naman kay kwarta gikan sa ilang negosyo sa una nakabahina ang tingali ni kanang rasula nakadimog na tingali mo ana. So mo na problema na karon kay nadutlan naigo na matod sa piskalya, you are liable. Mura na natupato na. Ang pait-ari karon kanang iyang pagpiyansa. Libo-libo, gatos kalibo na yung isunan ko. So muna nagigo na ito, kaya mo pagkabadama, no? Sabi ng tawana, wata ba, unsay sa unsay gibuha, unsay problema ang tawana. Nagka-nag-ingo nga masin pa o nga problema sa pag-utok. Ako ba po, diingon nga, basta na ka may sunod kay dili na mamahon-ahon na unsay problema ano tawanan. Tungod sa iyang ipangputang lagi sa Facebook. So, duray balaod, so let the law take its charge. Dili na nato bawi kay na may balaod. So, o kinaraan ta, mag-ingon tag karma. Sumbalikan na siya. So, kung siya gusaon, na may bistaho na ba na may hearing na, makita na ito, asag yung kutob. So, muna, warning, no? Kanang inyong namoy mga cellphone, namoy mga Facebook account, ayaw gud mo pagdaga o pagdaba o pagbutang dahil mga butangan binitilood, kabahin sa inyong mga amigo, igsuon o uban pa. Kasi galing nga public official. Ayaw yun. Eh, base pa kami may itong nga naming cyber law. Okay, so padayon ta. O atong sang sumana, dihay mga depoy dakong pa'y nagpanginabo, no? Kanigo nga itong probinsya, doon ay duha ka radio station, DYRD o DYTR, o napayuba nga kada probinsya. Pero ang major, katuwa tagbilaran, kaming DYRD o DYTR. Ano ito sa DYRD? Kaya hapit tanan naman sila, report ng mga balita, o kung sa ba. Ano ito sa DYRD, may iksunan ko. Ang DYRD, ang tagiyahan din na mismo ang opisina sa iyang pamimalay, sa una kaming maong stasyonan. Ang DYTR, it's a corporate, sa ito pa korporasyon, tuwa sa kauluhan tagiya. No? Ang mga tagiya, dili kay usara, korporasyon na siya, maigsunan ko. Sa ito pa, wala giingon nga na ay personal nga kamot na galiso-liso ang mga broadcaster sa anong kaning maong stasyon, DYTR. Ipasagdan din sila. As long as dili sila mo
lapas sa mga balaod sa KBP, kanang kabisana na broadcasting ng Pilipinas. Di gyud ka mong wala pa sana kadaman sila yung mga protocol of broadcasting. So, di ka pala paso na. Siyempre, no? Kaya di ka pwede madaot pamaagi sa kahanginan. Basta unsalay mo isibya na di makadaot at dili below the belt, okay ra sa ila. Bisag dili wala sila giingon nga giuyunan ng mga politiko, giuyunan ng mga panginabo. Wala. Open. Kaya ang DOTR ang pinuod nga radio. Wala giingon nga adunay bias nga pag-report. Okay. Balik sa pikas. Ang DYRD mga iso na go is a family corporation. Mismong tag-iya na adiya sa ilang opisina. O matod pa sa mga nagtisibya diya. Kada mo report ka na sila, labi na ang mga controversial na issue, at tawgon sila sa ilang opisina. Diyan may example, itong yagi mga buwan tingali. Itong pagsibya nila sa ilang programa, may tungod na pagbunal yun sa usa ka politiko, sa issue sa politika. Bunal sa kibunal nga dili na bisag dili na tinuod, no? Ilag yung nga balihon ang paggawa sa ilang pagsibya. Mapanghiyabo, ilang nga dukdukon ug maayo nga adto nila ipahin sa dili maayo nga pamaagi. You know? Dagkan sila. They always build in the negativity o sa mga balita. Wala gyud sila imuuyon basta ang maong balita mahitungod sa atong gobernador o kalihukan sa provincial capital. Sa gipangutana sila sa mga nagtigpaminaw pa sa di tigpaminaw nila nga mga butan, gipangutana sila unsa naman na inyong radyo ngano man nga bisag unsa nila inyong isibya, kapila naman sila muntol, no? Kay sukad pa sa una, sa panahon pa ni Governor Rene Relampagos na karon Vice Governor, i-issuehan na siya dako. Sa aning maong pamantalaan nga Board Chronicle o ang DYRD na radio station sa usa ka programa. Matod pa nila, adunay dakong mansion kuno nga gitukod. Adunay mansion kuno nga gitukod ang maong gobernador, kanhing gobernador Rene Relampagos sa Baclayon kuno. Hada bunal ko niya, kaya ako may mansion. So asa man ang mansion, natod karon wa pa nakakita. Pagtod karon, gipangita pa. Wala yun may isulay ko. Sa ato pa, bakak. Pero bago, nasakpa na po sila. Kung sa may ilang gingon, ingon sila nga kanakulong pagpamalit sa mga sakyanan, gituis ko ni Governor ay ni Presidente Duterte. Natod pa. Kaya dili ang ngayon, anong panahon na. Wa ganun nila hisguti nga ang hingatag og final approval ang maong pagpalit ang mga sakyanan sa mao ang DILG Region 7. Kaya sana approve na sa mga ordinansa yung panghimo para makapalit ng itong sa mga sakyanan na SUV. Nangayo gyapon sila og ilang gikuan, ipada sa DILG, pangutanan nila sa DILG, pangutanan nila, og sakto ba na ilang himo. Mamalit mo sa kena, ano yung panahon na. Tintubag ang DILG. Matod pa, approve without thinking. Sige, padayon. So, gi-approve ka DILG. So, sa may ilang bato, di padayon. Ito isyapon. Ito isyapon. Pantod nga, giingon na nila nga, presidente mismo, insulting at dili ipa-investigar. Walay kabuturan ng reso na ito. So, ilan nag-imo? Kaysa una, wala na sa mo pabor. Kaya Rene Relampagos, ato Vice Governor Taro, kaya ang iya kaakbang, naman na ilang dakong gipaboran, mao si Enrico Aumentado, kanhing gobernador o congressman sa una. Mao na ilang gipaboran. Kaya nga naman, kaya na si Anhing
gobernador o congressman o bintado. Kauban man na nila sa DYRD, kauban na nila sa news, kay diha to gasugod og panabaw isip usa ka kolumnista ba unsa ba niya. Suod na amigo sa iyang aman, sa ilang amahan. So mo na ang ilang gipaboran. Gipaboran di maayo. So up to the extent na gigama-gamaan nilang istorya. So karon naa na pod. Waigsunan ko. Mao lagi nasakpan sila. Hasta so atong ngano makaingong ko nga ngano mga mismong tag-iya ay pangilabot sa mga gasibya. Kaya nga atong panahon na last month ito. Tungkol sa daghang reklamo nga nung gusak isubran na ang ilang pagtuis-tuis sa atong paggoberno sa governor sa under Governor Archap. Tinggawas ang ilang tag-iya. Tapos Peter Deresco. Tinggawas na kanginan. Ug iyang gipamotora nga dili kuno sila manghilabot ang gobernador kundi issue lang. So okay, whatever that is, ang akong pasabot, tinuod yun di ay nga nanghilabot ang tag-iya sa mga issue niya. Hinggawas man, nganong siya may nalagan? Nganong siya may nalagan? Kaduhaton na hinabo, may iksunan ko. I do not take tape na. No? Kaduha yun ng hinabo. Kay sobra nag-iyang mga broadcaster, labi na kanang usa nga bayuto, mantingaro, may bao, pastilan. Pagbuwa ng baba, pagsulti sa dili, di tinuod. Katong gingon ni Gobernador Archap nga atong pabuto kay atay bugas karon nga umaabot mao na nga lamian gyud import lamian nga bugas imported pa ang bote pa sa bote Governor Archap aduna tay gipaabot nga bugas ang pagtuis ani maong pagsusiga ug sa atong waton matud kanya mao na yan. Mo, si Gobernador Yap, sa pagtanaw sa atong mga bugas, ang mga bulanon, dili ka pakanol lang niya o bugas na maot. Ang sanay si Gobernador, tanawang pagtabiyayot. Ang ano man nga maingon man sana, o dili nila daingon na magpasalamat ni Governor Archap, kaya na ay bugas sa pangsamantala, na ay bugas nga umaabot nga lamian ko no. So karon sa Bernadabo, may abot na ang bugas na Daguhoy or Daguhoy rice. Pamagi sa programa ni Archap, ang abot ng mga bugas. Daghaning angay maigsoon ng sold out. Kay lamian, comparable sa mga imported na bugas, ug uban pag-usan nila barato. Wala iyan ipasabot. Kung ikaw usa ka broadcaster, imo ba nga tuis-tuiso nga, si Gobernador, magpalag bugas, sa pagtanaw sa atong sa mga bulanon, tigaag baot ng bugas, tanaw ra mga gituis-tuis. O diya, napay issue sa mahal nga isda, mahal presyo sa isda. Ilang gikumparar ang atong presyo sa isda dito sa Palawan. Yung tawag pa sila sa palengke sa Palawan, may isunan ko, ang Palawan para sa kasayuran sa tanan. Usa ka lugar nga baligya og baratong isda. Nga naman, kaya ang ilang tubagan nga dagat ang Palawan Sea, one of the richest fishing ground. Dito sa Pikas, ang West Philippine Sea, usa po na sa richest fishing ground. So wala doon sila problema. Kadaghanan po sa abot sa mga isda dito sa Palawan, sa mga mananagat dito, at doon sa Puerto Princesa. Kay layo raman sa mga laing mga probinsya. Ibiyahe pa nila paingon sa Cebu. It will take about 2 days. Usang abot sa Cebu. Magduwa tulukan daw, usang abot sa Cebu. Ibiyahe nila sa Cagayan de Oro. Maugya po ng kalayoon. Ibiyahe nila sa Mindoro. Nga daghan ng taga Mindoro, nga naapod managat niya sa Palawan Sea. Nga doon po nila sa Cebu. So mo nang wala di kompetensya kayo dito. So dili angay nga ikumparar ta sa baong presyo sa mga panagat mga isda. O nya, ug imong tanawon ang usa ka
in charge sa anang mga isda nga mo landing sa atong mga gikan sa kadagatan. Ang mao nga hitungnan nga mayor, no? Mga mayor ug naa kay mayor ug mayor nga sa kadagatan nga agi na ilang ipatuman nga 13 miles boundary na dili ka sa Filipino municipal water. O na ay mo dunggo dia ang inspeksyonon. So mo bitaw gahimo tag fish port. Kaya ato dito dunggo og inspeksyonon na nato gisagi ka ng mga isda na. Kay mahibaw-an man maigsunan ko og gikan ba sa lawom nga isda nga gidakop og gikan ba sa mabaw. O diyan na itong na usa ka tigtuis-tuis po nga broadcaster nila kagawad na dahil sa luway. O nga ang luway dito ang port, fishing port. So ang pangutana, nga nung dili man mo tuison ang inyong lungsod nga matuwa man dito dunggo ang mga isda o matun pa sa mga binagko nga mananagat dito nga sila'y SOP para sa mga kawali sa ilang munisipyo. For the boys, kung dili tuis-tuison ng ilang mga isda nga nangabot, daghan sila unsa pa sumangil nga para lang sila mabultahan o isa ba. So, andam na sila SOP daan. So, atabay ba, illegal ba na ilang pagdakop sa isda? Basta na SOP, approved bilang thinking gawas. Mo resulti sa usa ka tao, sa usa ka na dako na ibawaan diya. Na ibaw. Mo na yun yung ingon nga, dugay na niya, gisumbong, dili yun isibya. Mo na ito ison. Kaya mo na usa sa nakapamahal sa isda. Kaya wala pa mo gawas dito sa fish port. Taanay patong. Tongpats. Nanay tongpats. So, iningabot mo sa merkado, mahal na gawin. Kaya kadaghan nagagian. Ngano, dili man na mo ilang investigaron. Ngano man lang ilang ipahid man sa atong gobernador o pugos gawin ka na mga maong mga pagbahal sa isla. So, dili sila fair kani nga maong stasyon. Okay. Bisag ka na atong stasyon, radio station, may issue na sa WPR, gabi na ng DORB, kaya nagkanis lang Diyos. Bisag baligsan ng usa ka tao, bisag bakarasan ng usa ka auto, o unsa basta mo gawa sa police blatter. Daghan man ang mga reporter nga mag-ilog mo adtong munisipyo mo tan-aw sa mga blatter, unsa nang hinabuan ng mga gabiho na ilan ang kwaon o dayon isibya sa radyo. Ay dumog bitaw mo karon buntaga kay mo kagabi usa ka tawo ang naligsan napon usa ka senior citizen ang naligsan o usa ka dagkan mga balita sa unsa na usa ka teenager ang nadakpan so gadala og duga man unsa ba ana sila kuha sa police blatter make sure nang ko karon ang pangutana mao ni di pa dugay ang maong anak anang tag-iya sa DORT hinggawas sa blatter. Hinggawas sa blatter, maigsunan ko. Pero, ang blatter nga klaro gyud kaayo pagkasuwat dito. O unsay na hinabo, o kinsay na hinabuan. Grabe. Sobra, maigsunan ko. Nganong magkaingot ang sobra? Kay kani maong anak ka, sa atong nagtag-iya sa mga Board Chronicle o DORT. Nagkanig record. Diya na yung mga record itong miyagi pa. Puro kriminal. Sa ako na ibaw, sa atong matud pa sa mga nakaibaw, no? Karon, aduna na sad. No? Aduna na sa inadabo. Nga maong bata, maong tawhana nga anak piso, anang magsisigya nga sa Peter Deresco. Ang iyong bata nakasukwag og negosyante dito sa Mansasa. Isumbag nga sa naong tumbag yun. So yung sumbong. Ito sa usa ka imanan dito sa Mansasa, sa Bilaran City. Igsumbong sa pulis. No? Kanay anak nga mao si Jeffrey. Igsumbong sa pulis dito. Gisumbong. Blatter.
gawa sa blatter nga ang maong panginabo. Matud pa kini sa doktor at sa hindawat nga pulis sa blatter, ingon siya nga ipa-examine ang imong maong nasumbagan na parte diri sa agtang ba to sa dapita to ug doktor aron na kay medical record. Gitambagan siya. Ang mismong isuwata na maong record ni mismo ni Police Sergeant Gregorio Pacot o si wala sila, no? So, ang akong kaibugan, kay gikuha naman, gipick up naman sa mga magsisilbiya o mga police beat, kana mayon police beat, mga media man. Ang pangutana maisodan ko, nga naman, nga wala mo gawas, bisa manggani sa radyo. Nga dako man ni kaayo nga balita kay involving the media mogul, matawag ana, sa tagbilaran o Bohol. Nga bisag unsa ra bagid i-report nila. Kaninoon nga panghinabo nga anak mismo sa tag-iya sa DYRD o Bohol Chronicle. Wala gyud ni gawas magisunan ko sa maong payagan o maong radyo. Unsa man sila na bungol o unsa ba tamasayon ngano nga kami sila handa man sila mamakak kung magagama og istorya para lang makasibya pero karon nga dunay tinuod nga panghinabo na ay police blatter ebidensya na ay police medical report wala magani nila maski malang gamay nga ihiskot mo kaning panghinabuan matud pa sa ibaw pod matud pa niya dili na ni first time nga nabo og gibuhat ani bata. Daghan na. Dapat mga daghan na ni mga record pero dili gitabunan kanunay sa iyang amahan. Pagkaluoy sa iyang amahan. Tabunan kanunay. Sumo lang hindi ko ang Sabay sulang ko, matod pa, ano ko no ay labdan man ng mga private man kuno na. Kung saan mo pagka-private, nga maong private issue na hinabo man sa public place sa usa ka imnanan o usa ka bar o restaurant yes man sa that is not a private place, that is a public place. It has more or less created a public scandal kay gagubot god o na dili imong hilom-hilom mo lang na naman wala gi ingon nga bayi nga fair reporting. So sa ito pa ka na dahil yung mga newspaper diya para rara sa mga tao nga kontra ninyo. Mao ba na inyong buti pasabot? Sir, nangutana lang ta. Kaya nga naman, daghan po yung nangutana. Kaya daghan nakadugog, kahinggawas pa sa usa ka pamantalaan. I-report man dito. Pero nga naman, nga wala man sa major newspaper na wala mo gawas. Kung sa may but pasabot, news blackout, cover up, kung sa may tawagan na. So daghan man nangutana, sir, tubaga palihog. Nakakay na kong newspaper, adun na kay radyo, labi ng kanang usada na mahilig o gwapo, mahilig o matanon, ipasibya. Tanaw na to. Kung tinuod pa na nga bidya man. Pasibya ninyo. Kaya aron po, may bawaan sa mga tagapagpaminaw ninyo nga ganam anan na rabag kahilis o kamo is a fair and square tinuod. Iyon yung ipakita. Usa rin nyo ito iso lang atong gobernador sa mabuta nga dili mao o inyong gipadakaan ang dili mao o gipadakaan ninyo ang mga trabaho sa mga gusto buot mo kontra ni Gobernador Archap, inyo po ding ipagawas. Let us be fair, no? Ipakita nato sa katawan nga kamo naa sa tilwa isip usa ka media personality. Mayroon kamo nga institutionalized kami ha. Wala na itao nga mo question na mo kay tanan mo gawa sa kanginan inspection to be tinuod. Wala ang pagkasulti na usa ka media niya. Sabay sunan ko kung mayroon pag-institutionalized, it should be coming from the listening patrons. Sa mga listeners,
Muna sila mismo ang mugingon nga kani nga mga istasyon tanan nga mogawa sa babaan ng taga-Sibya tinuod ni kay institutional sila. Kami mo na ilang ituboy ang mga istasyon. Pero diha ba? Sila mismo, siya mismo gingon nga institutionalized na kuno sila. Kaya ngayon kami institutionalized, dili na ka mapagutana o disagikan na inyong balita. Kaya it is already pressure nga ka na magawa sa inyong baba tinuod. Sanawa imbis ka tubago nila. O ka ng tigmo nila, pastela ng tigmo nila. O nga mo madumog ng tigmo nila. Maura bagay ilang basihan, o kung sa'y, o ka ng mga komentaryo ng mga nanawag na mo tigmo. O kinsa man, o ginyong tanawon, kuwado na o voice analysis, gistudyuhan ang mga nanawag. Ang mga nanawag sa unong kananawag, usaray tinuod. Ang lima, puro balik-balik o gama-gama. O ang gidasa na ang ilang maong pangutana o ang ilang mga tubag. Tanawa na patod pa lagi sa voice analysis. Masakpan man mo ba? Matanaw man mo. Pero bisa tinuod mang galing o dili o ginyong paminawan, kamo na yung musga. Maminaw mo o nga may record, paminawa. So makaingon na kita ka na ilang slogan sa radyo. Nga matod pa. Ang inyong huna-huna, among ipangiluna. Muna sulte. Pero ang kamatuoran day, ang among huna-huna, among ipahiluna sa inyong huna-huna. Muna ilang buti pasabot kanunay. Ang among huna-huna, among ipahiluna sa inyong huna-huna. So muna, dili kaya ang inyong huna-huna, among ipahiluna. Dili na mao. Nahugog ang ilang huna-huna, gusto gud nila itanong sa atong mga huna-huna sa mga listeners magaling. So let us be a fair and responsible media. Ug mo mga institutionalized na mo, so pakita niyo, at tinuod na inyo gibanulti. Aron makatuo po ng mga listeners ninyo. Ug napamagaling mo mga tinuod na listener. Ug inyong paminawon, maiksulan ko, balik-balik ng mga nalawag yan. Maurang mga tinguga. Maurang mga tigkomento. Maura na. So, muna, maiksulan ko. May nagmanginauta nga mubalik sila sa ilang mga format sa mga maong mga programa. So, in the meantime, nakaingon ta nga ang pikas sa radyo, ang radyo nga ang tagiyan mismo, dili tao sa ato pag korporasyon. Walay pakialam o gunsay isibya mao ang DYTR. So, mo na yung radyo na tinuod. So, mo galing na inabo sa DYRD. Ha? Kanawara maiksunan ko. Katong panahon, kung ilang tuis nila, si baong gobernador Yap kada ato gobernador karon kung ilang nga batikuso ng tanan nga wala nagigingon nga gihimong tinuod wala gyud nga buhat nga makatarungan wala na gyud puro na gyud sayop kung imong buto na hunaon maigsudan ko adto na hinanduman ninyo ang ABS-CBN pag-renew sa franchise sa ibig sabihin, kaya expired na, uban adto mag-isuran, dungan adto mag-isuran ko, ang pag-expire sa ilang maong franchise para makasibya. Muna'y mga nailabo adtong panahon na. Dungan sila sa ABS-CBN, ang ilang franchise. Dungan sila. Nag-expire parehas. Og makarenew ka ang franchise, og inyong paminahon, og inyong gisunod ang nahinabo sa ABS-CBN. Ang maong pag-renew, kinahanglan, maisunan ko, muagi sa mga kongresista. Adunay usa ka kongresista nga mo sponsor sa ilang franchise renewal. Mabitaw ang franchise sa ABS-CBN, wala lahuta og renew kadaghan mga wala ma-renew
wala marinyo sa Congress. Wala marinyo sa Congress magisunan ko. Kay daghaning ing-oppose o nadaog sila. Kaya umulagi, gitigaan o dako kayong pagtagad ang maong pag-expire kay maulagi ni mauna na huwag gano'n og political issue. Isakyan po sa atong presidente o sa may kinsa po may makabaliban. So, problema na nila, no? Pero kaning atong ABS, kaning atong radyo, DYRD, mosad ang nainabo. Mosad mo din. Ang sabay nainabo, nag-expire ilang maong franchise. Kinahanglan ni Renew. Kinahanglan o congressman nga mo sponsor aning maong renewal. Iba mo maigsunan ko kinsa yung tabang nila pag-renew. Gitabangan og pag-renew dito sa Congress. Iba mo kinsa. Wala lain kundi si Congressman Art Yap. Congressman Arthur Yap ang hintabang sa pag-renew o moihing sponsor sa renewal sa ilang moong franchise. Approval thinking. Kaya dako kayo ang maayo kayo dugog ni Congressman Art Yap sa Congress. Bisa ng ilang speaker. No? Basta gikan ko no, kag Congressman Art Yap is good as approved. Kada ko ang ilang pagsalig o pagtuo kag Congressman Art Yap. Monay na nabo, may sura ko. Monay tinuod nga nainabo nga ang hintabang sa pag-renew sa ilang franchise po si Congressman Art Yap. O diya, moda na karon. Nga naman, ngay kalit man sila og bali. Ay kalit man sila og bumbag yung kang Governor Art Yap. Labi na ka ng mga mag-isibya nga taksado po. Mga taksado ra ba mo? Nga naman. O na para sa inyong kasayuran at itong mga mayaging panahon, sa panahon ni OIC Governor Victor de la Serna, nasakpan niya ang DYRD, may isulan ko, nga gagamit ng kuryente gi-connect dito sa provincial hospital. That's on the record. Katuba pila katuig ang labay nga libre ang kuryente sa ilang panibalay o sa ilang negosyo. O nagkaroon, dili maganis na makaingon nga mauning nahinabo. Nga maong they are not that grateful. Kaning panghinabo sa iya anak, na isunan ko sa una, dahil usa ka insidente po. Nga giayo-ayo po o follow up sa kading Mayor Danlin. Iyang gi-follow up to. Basta may ba usay na nabuo to, pero gi-follow up to niya. Kaya dagkang mga witness nga nakaingon, nga concern, nga apel ang iyang anak, nga kanang mga anak karon nga naanapod sa controversy. Unsa may nanabo, si Danlin, may isuran ko, giban nila sa ilang istasyon. Hantod na human na iyang terminal isip sa kamayor sa Bilara, di gina kasulod sa BRB, wa na imbitasukan. Kaya tungod lagi ang iyang pagkontra o pag-ibestiga sa mga panginabo nga na-involve ang ilang anak, nga na-involve ka ng mga bata, nga na-involve po karon sa gubot kaya sa magkasa. Apal kailangan sa one common enemy, kay gikiha man ni ex-mayor Danlin si Governor Art Yap, i-imbitan nila sa radyo nila, DYRD. Nga naman, kaya pareho man sila kunta, tanawa ra. Ang pagbato, danay, paghuman sa ilang interview, unsa may gingon ni Danlin. Magkuyog di punta karon ha. Inyo na kong imbita ron. Kaya na itong ex-mayor niya, silan. Wa katigong tingali ang mga personnel na ito, labi na ka ng tag-iyan nila si Petri Mr. Beresco. Ay muntag mo, Peter. So muna akong buti pa sa bot. Let us be fair. Let us be fair. O isip po sa kabulanon, magpakita po ta og gamay nga utang nga kabubuton. Bisig gamay lang. Di magkikinanglang bayaran ang utang nga kabubuton. Pero pakitoon lang na to nga imong gi-acknowledge labi na ang pagtabang sa pag-renew sa inyong franchise.
dito sa Koloan aron mo makasibya utro. Wala lain kundi kaning inyong gituis-tuis ug maayo, gituis-tuis sa inyong mga broadcaster. Nga maayo ra ba ang nga si Governor Adjap? Maayo ra ba gyud og tinuod? Dili gyud. Ug mo galing ni ang inyong tumong sa inyong pagsibya mao magtuis-tuis sa makalihukan sa gobyerno kay mao ba inyong gisulti ngano man nga ari ra mo sa Kapitolyo inyong ingnon nga ang maong pagtuis-tuis ninyo mo na inyong isibya dili ra sa Kapitolyo kundi tibuok munisipyo sa 47 municipalities sa Bohol. Mo na inyong tuison. Inyong tanaw na, magsunan ko inyong lantaw na, kamo mga broadcaster diya, inyong tanaw na unsay mga anomalya. Kaya daghan mo magkita ang anomalya, magsugod mo sa Panglaw. Paingon dito sa Baclayon. Paingon na dito. Round ball mo, kanto sa Cortez. Inyong tuison ang mga kagamanan diya. Kaya mamang ka inyong tumong, mamang ka na inyong purpose sa inyong pagsibya, nga inyong tuison ang mga panggobyerno. Labi na, waabot ko sa luway, nga anaan mismo o sa broadcaster nga kauban ninyo, kagawad banday sa luway. Natanaw ninyo ang inyong COAS report. Tuan dito, mabasa ninyo. Muna akong buti ni pasabot nga magpahumot mo, magpaingon mo nga kamong ang inyong tumong sa radyo ninyong ang pagsibya ninyo ang pagpatulid o pag-imbestiga sa mga anomalya. Mr. Bisara, ikaw may mo itig Pangulo niya o mag-imbestigar. Asa naman ay mong gingon? Ganon dili man mo imbestigaron ang mga kalansuran? Ganon gapabor-pabor, mura man ka gapabor-pabor? So muna ako buti pasabot. Inyong tanawon ang inyong isibya o inyong tanawon ang inyong tinguha o tumong sa inyong pagsibya. Tuiso ninyo, dili lang usa ka lugar, kung tibok Bohol. Ang araw may bawaan ko nato o ang inyong programa. Maagi pag-ingon nga may nundanon. Ang inyong mga programa para sa kayuhan sa tanan. So muna, may sunan ko, no? Para pas-pas nga itong oras. So anyway, balik ta sa atong programa sa Governor Adjap. Ay bawa manggita nga asa na bisa na gasutsuot ng atong gobernador. Nga ni itong sa adlaw, dito na po siya hatag mga ayuda. Kada mga ayuda nga ipangatag makisunan ko. Dili na para igasto, no? Basta pag una-una ninyo itigaan puhunan itigaan puhunan pang sortres unsa ba ang atong mga opisyalis sa barangay. Dili may sunan ko. Sayo tang tanan nga kana para sa ilang mga proyekto. Suporta na na sa panubig, suporta na gikan sa Governor Bohol, no? Muna atong buti pasabot nga ang nanang kwarta ang ipangatag para na sa kayuan, para sa project nila, gabi na sa padubig. Ayaw mo kato, mga dungog yung mga Sibya nga nang hatag na po ang gobernador. Ilang ipagawas nga ang pagpanghatag sa atong gobernador ay ka ng para sa pamulitiko. Kanang 100,000. Para lang na ihatag. Basta ihatag lang. Bahala na mo diya. Naigsunan ko, dili na mao. Kamo po makadawat, ay po din yung una-una nga para na pang tukis, no? Dili na mao. So, kana ilabag na. Labi na dito sa Karubago pa, dito sa mga baryo sa mga kalugsuran sa Sakbayan, no? Sa Libertad Norte, sa San Isidro, Santa Catalina, San Antonio, San Agustino, sa Santa Cruz. Igitag-tagsa ni og 100,000 tabang pinansal para sa ilang mga proyekto sa panubig. So kana sila mag-isula ko tagsa-tagsa dili gyud layo nga mag-connect na ilang tubig. Tubo na.
O niya, gibay iya pag gitigan ng kinabag katong na-displace at kaning panahon sa pandemic. Mga trabahante nga nawada din taon ng mga pangita dito sa Trinidad, Sakbayan, Buena Vista, Clarin, Danao, ug sa San Isidro. Nakadawat po sila mga sweldo sa pagtrabaho sa komunidad sunod sa napulog adlaw. So sa ato pa, may isuran ko, mahinundanon God, o kaning atong gobernador, aduna di kasing-kasing nga bulanon. Gitabangan niya ang mga nanginanglan. Una nga isuran ko nga, kaning atong gobernador, wag gid magpahuway, bisag na ang pandemic, kalibot-libot. O niya, ila pagingon nga sibya ko ang diskurso ko na atong gobernador nga walay face mask. Naigsunan ko, nga naman kalaman inyong atuison, nga nananghid ba ng atong gobernador kung pwede ba magdiskurso siya, tutal-tuma siya sa stage, nga walay face mask. O atong buto na hunaon, ang gobernador na to ang delikado. Tungkol sa mga kaakbang, nga buwan sila watay masayo ng kinsa aduna na naigo niya, simbako, o COVID-19. Kay sigurado ba nga atong gobernador wala gyud maigo kay dugay na nasa gato galibot-libot wa man masakit. So ang iyang expose sa kadautan mo ang iyang kagulingon. Wala siya mo ingon nga siya makatakod. Nananghit siya kung pwede ba kay lisod bitaw ta magdiskurso o garo na kay face mask. Nga naman, nga ka naman ipagawa sa mga radyo, sa mga pagsibya ng mga manisibya, nga dili man nila isulti, nga nganong gadiskurso ang maong gobernador, Governor Archak. Nganon to, dito sa itablado, gadiskurso, o gipa sabot sa mga katawan, o para asa itong iyang mga hinabang. Nganon dili man na ang inyong tuison. Nganon dili man na inyong isibya, nga ang mga hinabang gipanghatag sa itong gobernador. Nganong inyong mang tanawon ang face mask. Okay, na atay protocol, pero ang ako lang, nananghid ang atong gobernador, o layo na po siya. O basya na to, o kinsay makatakod, mas dakong posible ang mga kaakbang niya tungod kay sa kadaghan na naminaw. Muna'y akong buti pasabot kay sunan ko nga ang pag-report dili yun ingon nga balansyado labi na ugikan ani maong istasyon dili balansyado mga kaisunan ko. So mga hinautang nga i-balanse na di na nato pukpukon o bukdukon o waayo ang atong gobernador sa mabutangan walay kamaturan walay ginundan kay daghan na siya mga binuhatan nga wala pa'y lain yun na makasulti ko yun na wala pa'y lain makaisunan ko nga nakahimo nga pagdakaw-lakaw niya paghatag og mga kaayuhan sa dito sa kasuk-sukan sa kabarihan wala pa yun. So mula maisunan ko ang akong buti pasabot ang atong trabaho sa atong gobernador mahinundanon kahit para yun sa katawan. Regardless kung sa'y panginabo. Unsay na pandemic on naaba o wala. So ato mismo inoon nga atong adaygon ang iyang mga binuhatan. Dili na to ison. Kay wala may binuang. Muna akong buti pasabot. Nga naman, nga dili man na to at least i-recognize na to ang gibuhat atong gobernador. Dili ta magtuis-tuisig, buntag unto hapon, pamahaw, merienda nga mo na bomba sa butang nga walay tinundan. Walay kamatuoran. For Christ's sake, mga kaibigs, pagpaminaw niya, titibuhog kalibutan. Tabangan na to ang atong gobernador. Labi na karon sa panahon sa pandemic. Nga gibuhat na niya ang tamad sa makaya niya buhaton para lang ta makaginhawa aning panahon na. Wala maglingkod-lingkod sa opisina, wala dito kapahangin-hangin na lang sa iyang condition kung dito sa gawas karunay. Lisod sakpo din atong gobernador sa opisina kay tuag kanunay sa gawas.
tuwa sa kabariwan ka suot. So dili pa da malipay nga aduna tay usa ka opisyal nga mahinungdanon ang ipanghimo nga naagi iyang kasing-kasing kaayuhan sa may iyang katawhan labi na sa province of Bohol. O dili lang na nadungog na iyang mga programa dito sa kauluhan. Abot na sa New York, abot na bisag asa. Tungod lagi kay mahinungdanon og eksakto tibinuod. Muna'y atong tanawon maisunan ko kana nga butang. Nakutaw magani ang mga una-una dito sa gawas, kita pa nga mismo nakatagamtan sa serbisyo. O diya, aduna tayo gitawag og SOPA, State of the Province Address. SOP na nga mga opisyal sa buong tibok probinsya sa Bohol mo attender yun mo na maminaw aron matanaw nila. Dili mo attend ang duha ka kongresista, wa mo attend. Unsa ba ito pasabutan na maisunan ko? Di ba na insulto sa inyong kagulingon noon? Dili na insulto sa kang gobernador, kundi insulto sa inyong kaugalingon. Kaya matud pa sa mga naka-obserba, basin pa nga wa mo attend ka na igo sila sa mga binuhatan ni Governor Atchap. Wala nila mahimo sa sukad sa ilang distrito. Una, dili po nila maapas ang gihimo ni maong gobernador sa kongresista pa siya. Sa ato pa dahil ang atong gobernador set up a president ug unsaon paglihog, unsaon pagpanabaho sa mga kongresista nga magserbisyo sa Luzon o distrito. Wala na mo maglisod sila maigsunan ko og sunod na iyang panghimo. Kaya wala namang sila mahimo. Kaya kongresista ka katapuan, di gud ka kasunod. Sa trabaho ni Congressman Artiab atong panahon na, Congressman pa atong gobernador, wala lisod asundod. Pero masunod na og imog yung buhaton. Tapulan lang gud. No, magaling na. So ayaw ninyo dauta ang inyong kabulingon sa pag-insulto ang tao na si Congressman na gobernador na karon, si Governor Artiab. Kaya ang iyang mga trabaho dili ingon nga basta lang pamulitika. Mahinungdanon o epektibo. So mga isulan ko, wala naman tayo oras. Sa tanan nato tagapagpaminaw sa tibok kalibutan, kaya naaman ta sa Facebook o uban pa. Daghang salamat. Muna si Ago Floribel o uban ang akong podcaster dire nga wala ko nakakita og asa na to. Ato amigo na si Fred Amora. Daghang salamat. Maayong mundo. Ang programa ngayong nabati